Naging luntian ang kahabaan ng Roxas at Recto Avenue sa Davao City nitong March 28 dahil sa libu-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang prayer rally para sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulong nakapiit ngayon sa The Hague, Netherlands. Ako, pag nagkasala, you prosecute me. Humaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa drug war niyang kumitil ng higit kumulang 30,000 na katao. Kaya naman, ang mga Davaoenyo ay nananawagan para sa pagbabalik sa Pilipinas ng dati nilang alkalde. Nagsimulang punuin ng mga taga-suporta ang dalawang avenues pasado 1:00 ng hapon. Matapos ang ilang performances, nagsimula ang opisyal na programa pasado 4:00 ng hapon. May mga kantahan at birthday cake para kay Duterte. Pumunta rin sa entablado ang mga kaalyado ni Duterte, kabilang dyan ang mga dating miyembro ng kanyang gabinete na sina dating Budget Secretary Wendell Avisado at dating Chief of Staff at Campaign Manager na si Jun Evasco. Nagsalita rin ng dating LTFRB Chairman na si Martin Delgra na kilalang malapit kay Duterte. May ilan ding senatoriables na nagpakita sa prayer rally tulad ni na Philip Salvador at Senators Ronald De La Rosa at Bongo. Kaya alam mo, tuwing birthday niya, nagtatago lang siya sa kwarto niya. Ayaw niya ng party, ayaw niya ng celebration. At parati niyang pinapaalala sa akin, sabi niya, Bong, sekreto lang tayo, punta tayo sa mga cancer patients, punta tayo ng Smoky Mountain, punta tayo sa mga illegal settlers dyan sa Santa Ana, dyan sa nagparty noon. Happy birthday! Inaresto si Duterte ng Interpol noong March 11 dahil sa warrant na inilabas ng International Criminal Court or ICC. Siya ang kauna-unahang dating Pangulo ng Pilipinas at Asyanong leader na naaresto dahil sa crimes against humanity. Mayroong mga petisyon sa korte ang mga anak ni Duterte na nagnanais ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas at kumukwestiyon sa kapangyarihang saklaw ng ICC. Pero sabi ng mga eksperto, mukhang malabo ring makabalik si Duterte dahil wala namang jurisdiction ang lokal na korte sa ICC. Sinisisi ng pamilya Duterte at mga taga-suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pakikipag-cooperate nito sa Interpol na nagsagawa ng operasyon. Kahit di na miyembro ng ICC ang Pilipinas, may responsibilidad naman ang bansa na makipagtulungan sa Interpol. Marcos! Katiya ko, wala sila! Kining Marcosan nagpaka-Marcos yun ka. Laos na manunta ka. Yopanan lang ka sa mo ang Vice-Presidente mo lang na, katiya! Bukod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinitingnan na makaaapekto sa darating na halalan ang pagkaaresto kay Duterte. Lalo na sa Davao kung saan 5 sa miyembro ng Duterte family ang kumakandidato. Tumatakbo si Duterte sa pagka-alkalde habang vice mayor niya si Sebastian. Kumakandidato muli si Paulo para sa pagka-mambabata sa unang distrito ng Davao City. Ang dalawang anak ni Paulo, sina Omar at Rodrigo II, ay tumatakbo para sa pagka-congressman ng 2nd District at sa pagka-konsehal. Hindi magiging madali ang laban nila dahil humaharap sila sa mga politikong malalim din ang kasaysayan sa Davao City. Gaya na lang ng mga Nograles at Garcia. Gayunpaman, hindi makakailang may impluwensya pa rin ang mga Duterte, lalo na sa baluarte nilang Davao City. Ang naging rally sa Davao City at iba pang bahagi ng bansa ay nagpasilip sa maaaring naging epekto sa pagka-aresto sa dating Pangulo. Makatutulong ba ito sa pagkapanalo ng pamilya niya? Makikita natin sa Mayo 9. Jairo Bolledo, Davao City.